Ito ang Rizal Park, isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga turista dito sa Maynila. Napapalibutan ito ng may ingay na kalye ng Taft at Rojas Boulevard. Pero kahit ganun man, dinarayo pa rin ito hindi lang ng mga turista, kundi pati na rin ng ating mga kababayan dahil sa pagiging mapayapa nito. Nagpupunta sila rito para mamasyal at makita ang iba't ibang tanawin na tampok rito. Malinis at mapayapa. Ayan ang Rizal Park. Ngunit sino nga ba ang nasa likod ng kagandahan ng lugar na ito? Sila ay ang mga street sweeper. Mas maganda kung tatawagin na lang natin silang caretakers. Sila ang nagpapanatili ng kagandahan ng mga lugar na pinapasyalan natin. Umaraw man o umulan, lagi silang nandyan para ligpitin ang mga naging kalat natin. Hindi nila iniinda ang init o lamig ng panahon, magawa lamang ng maayos ang kanilang trabaho para sa konting halaga. Ngunit may isang caretaker ang nakatawag sa pansin namin. Hindi tulad natin, iba ang kanyang paraan ng paglalakad. May kapansanan ngunit pilit pa ring nakikibagay. Siya si Mang Alejandro, 50 taong gulang. Nakatira sa Baseco at nakabukod na sa kanyang mga kapamilya. Kahit na may kapansanan, hindi niya iniinda ito. May ipang tustos lamang sa sarili para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin sa buhay. Upang lalo pa siyang makilala, minabuti namin na maganyaya ng panayam na malugod naman niyang pinaunlakan. Dati ko, wala ibang choice eh. Ito lang pinakalo ng trabaho, di ba? Nakaw ka. Diba? Taksi ka lang, di ba? Parehas mo itong hanap buhay na. Magiging street people. Ay, isang na isang. Paano kung masarap? Masarap pag sumasahod, siyempre. Mahirap po, in a sense na, siyempre pagka, di ba? Kailangan po nagtatrabaho ka. Kailangan may hirap bago mo hawakan ng pera. Diba? At saka mas masarap hawakan ng pera galing sa pera. Diba? Galing sa pera. Hindi ko inayos yung ano ko kasi alam ko may kaya yung magulang ko. Hindi ko inayos. Yung ibang kapatid ko nakatapos, ako hindi. Kaya ito buhay ko ba yung 350 per day sa araw-araw? Hindi lang sa akin mag-isa. Wala naman ako kasi naman ako naman breadwinner sa sarili ko eh. Diba? Sariling siga po. Oo, ako naman ang bumubuhay sa sarili ko kasi siyempre tayo, nakag-separate tayo sa mga kapatid, saka sa mga magulang. Habang kami ay nakikipag-usap kay Mang Alejandro, nakita namin na isa siyang masayahin at mabait na tao. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hinaharap pa rin niya mga pagsubok na may ngiti sa kanyang mga labi. Naitanong din namin kung naging sagabal ba ang kapansanan niya sa kanyang buhay. At ito ang kanyang naging sagot. Hindi naman sagabal yun at nung basta marunong ka magtrabaho, kaya ng katawan mo, may tanong mga ka, nakatambay lang. Oo, walang mangyari doon. Walang pera yun. Lalo kung mababaliw yun, makakakain kasi. Pero kasira lang. Ayan si Mang Alejandro. Sa kabila ng mga hamon at dagok ng buhay, patuloy pa rin siyang lumalaban. Pilit na nilalagpasan ang mga pagsubok sa malinis at sarili niyang pamamaraan. Kahit na may kapansanan at napunta man sa maling daan, buong kakayahan niyang binabalik ang sarili sa tamang paroroonan. Hindi man niya magawang linisin ang lahat ng kalat sa daan, masasabi ko na purong kalinisan lamang ang makikita mo sa kanyang kalooban.